Paglabas ko ng bahay, napansin ko na madumi na pala yung mga tsinelas ni Zion, kaya naisipan kong linisin to gamit lang ang tubig ulan. Nag-iipon talaga kami niyan para kahit papano ay makatipid sa tubig. Nagagamit namin yan panlinis ng mga tsinelas, panlaban ng mga basa, at pandilig ng halaman kung sakaling maaraw na. Pansin niyo naman sa mga videos na sobrang daming halaman at puno dito sa amin. Yung kadalasang bill nga namin sa tubig na 500 lang monthly, umaabot ng halos 1,000 dahil nagdidilig kami araw-araw tuwing summer. Pagkatapos ko nga dito, nag-prepare na ako agad para i-meet ko yung accountant namin. Ipapasa ko kasi sa kanya ngayon yung document na kailangan niya para sa BIR. Nilabas ko na muna itong motor para dito ko na painitin yung makina. Once kasi na mararilisayon yung tunog nito, siguradong hahabol sa akin. Kabisado na talaga niya kung ano yung sasakyan na lalabas. Ibubuko na nga lang sa Lalamove yung pagpapadala nito pero walang nag-a-accept na rider. Kaya nag-decide ako na ako na lang yung aalis at nag-isip na lang ako ng pwede ko pang ibang daan. Nagpunta na muna ako dito para bumili ng snacks bago ko tuluyang tumiretso sa bangko kung saan ko imimit yung accountant. Sobrang bilis ko lang dito dahil inabot ko lang talaga sa kanya yung document. Nung may nadaanan ako na Mercury Drug, naalala ko na kailangan ko na nga palang bumili ng gatas ni Zion at ng mga vitamins. Dito ako bumili dahil balita ko lagi daw bago ang gamot dito. Kaya subukan ko lang talagang magbenta ng na-expiry na gamot. Ito nga pala yung total dahil sobrang mahal na talaga ng gatas. Nung nag 1 year at 2 months na kasi si Zion, huminto na ako sa breastfeeding at nag-pure bottle feeding na siya. Medyo gumaan na din ang buhay-buhay. Medyo nakakaalis na ako kung kailangan talaga yung pupuntahan. Pero alam nyo kung ano yung hindi ko kayang gawin? Yung kahit may madaanan ako na mall at pwede naman sana akong pumunta para mag-relax at pag-me time, mag-i-schedule na lang ako sa ibang araw para makasama ko rin si Zion. Kasi gusto ko na ipapasyal din siya paminsan-minsan. Nung time nga na imimit ko yung mga kaibigan ko, talagang sinama ko siya kahit kaming dalawa lang yung umalis ng bahay. Kahit alam ko na maghahabol lang ako sa mall kapag kasama ko siya. Marami akong na-miss na kwentuhan kakahabol kay Zion nung nasa mall kami. Pero hindi ko hahayaan na ma-miss yung mga ganitong moment na ako pa yung gusto niyang laging kasama.